Kamusta mga ka-Light Ace? Nakapag-subscribe na po ba lahat? At napanood ng ating part 1 and 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Kung hindi pa, please watch nyo muna lahat yon bago nyo panoorin itong ating part 8. So, hi guys! So, ito nga, pinagawa namin ito kay RCM Campers. So, ilalagay ko na yung link nila dito sa ating video para naman kung interested kayo, nandun lang sila sa Facebook, madali nyo silang makokontak. So, ayan, dinala namin siya isang araw lang naman, pero maaga kami pumunta. Then, kami yung namili, actually, nag-request para dun sa aming roof rack na gusto namin yung hagdan na ganyan. Actually, yung hagdan na nakikita nyo, hindi yan sana yung gusto namin eh. Pero, okay naman yung in-offer ni RCM. Kasi yung gusto sana namin is yung namumove yung ladder niya pataas. Tapos, pwede mo siyang ibaba. So, ang nangyari, naging fix na lang siya. Okay lang naman sa amin yung naging resulta. So, ayan, pinamilian kung sa left or sa right ilalagay siya. Tapos, ayan, kinabit na rin yung mga yung mga bracket na pagkakapitan ng ating roof rack para mas safe. So, ayan, ilan ba ito? 4. Medyo bumalik na pala kami nung nakabit siya. Then, after 2 days or 3 days, binalik ko siya kasi hindi ako kasama niyan eh. Yung husband ko lang. So, syempre, alam niyo naman, pag si husband, okay na yan. Pero nung nakita ko, meron mga flaws na hindi ko gusto. So, itinawag ulit. Yun, may mga request ako. Tapos, yun nga, medyo masama yung panahon nung time na yan. Kaya, ang hirap ikabit, medyo natagalan sila sa pagkabit kasi, malakas. Yun yung kasagsagan ng ulan ng July yan eh. I think was bago mag-end ng July nung kinabit. So, ayan na. Ilalagay na nila yung aming roof rack. So, yung pinaka-steel niya na nasa sahig, ayun yung ibabaw. May pinapili sa amin si RCM Campers kung ano yung gusto namin. Medyo may mas malalaki dyan na butas-butas, pero mas pinili ko yung ganyang design. So, ayan, ikakabit na nila. Ang lakas talaga nung nung ulan, tapos may hangin. So, kami naman, si mapilit and excited, pinakabit pa rin namin. So, ayan na guys, ikakabit na nila yung aming roof rack. Medyo may mga konti lang naman na gasgas, pero hindi naman ganun kalalim. Medyo hindi naman natin maiiwasan na magkagasgas eh. So, by the way guys, habang kinakabit nila yan, napanood nyo na ba yung ating part 1 ulit, ang ating part 2, 3, 4, 5, 6, and 7, na kung saan nandun yung mga question nyo, especially yung mga maraming nagtatanong tungkol sa ating salamin, kung saan ko ba siya pinakabit. Sabi ko nga sa inyo, pinakabit ko siya dito sa place namin, dito sa Cabuyao, Laguna. Then, nandun sa ating part 7, yung complete address nila, yung, I think there's may pin location din doon, then may contact number din sila. Yun, sa mga nagtatanong. Tapos yung sa sticker naman, kahit saan, pwede nyo na siyang ipalagay na, mga yung mga nag-print ng mga something, meron silang ganyan. O kaya may naggagawa ng mga motor, ayan, meron din dyan. Tapos, regarding sa upuan, yun nga, galing kay KPB yun, na nabili namin sa ating group, dito sa ating Toyota Light Ace Forum. Then, meron din ibang mga groups ng Toyota Light Ace, panel van. Tapos, isi-share ko sa inyo, after nitong video natin, yung pinalitan na namin yung upuan sa harap. Oo, pinalitan pa namin ng partner ng APV. At bakit pa namin pinalitan? So, dapat panoorin mo kung bakit. May reason naman yun kung bakit, na hindi lang para maging maporma or ganon. Actually, yung iba naglalagay para din sa forma or sa design ng kanilang sasakyan. So, sabi ko nga sa inyo, kanya-kanya tayong trip. So, wag na lang natin basagin yung trip ng bawat isa. Okay? So, ayan na. Nakabit na siya. Okay? So, di ba sulit? Habang nag-iintay, may discussion ng konti para hindi sayang. So, ayan na. Nakabit na siya. Anong masasabi nyo? Maganda o maganda? Kung hindi maganda,
okay, opinion mo yun. Kung maganda, then thank you. So, ayan yung ating side owning, 180-degree side owning with custom roof rack. So, ang ganda niyan side owning na yan, promise. Sinasabi ko sa inyo, ang sulit ng paggawa na yan. May papakita ko sa inyo sample dito sa video natin. Mabilis na mabilis lang. Para kaming, nasa parking ata kami nung tapos sabi ko sa husband ko, open namin. So, ayan, asan na ba tayo? Anong ganap na? Chine-check namin kung okay na yung pagkakakabit. So, okay naman. Then, yung ating hagdanan sa likod. Nga pala, may nagtanong sa comment ko Parang sa picture pa lang yun nung nag-post ako doon sa ating grupo. Kung natataas yung, tawag dito. Kung natataas yung pintuan, yes, syempre, natataas siya. So, ayan. Open natin yung ating side owning para mas makita nyo. Yan. Sa pag-open natin na side owning, hindi siya hassle. May malaking zipper na matibay naman yung zipper, hindi yung eme-eme lang na zipper. Tapos, yan. Pag-open mo, so, may tamang bilang lang para hindi ka malito. Syempre, tandaan mo na lang. So, ayan. Nagpalagay nga pala kami yan kasi mahilig kaming mag-camp ng husband ko and ng daughter ko. Gagamitin sana namin sa camping kasi dati ang ginagamit namin nung sa maliit namin isang sasakyan is yung side owning pa na ikakabit mo dun. Ganito, ganyan. So, napag-isip-isip namin na eto, maganda talaga yung concept niya. Tapos nakikita namin sa Facebook page nila yung mga example na nakabitan nila na parang ang ganda. Tapos yung isa naman is yung tawag dito, para sa aming food truck. Nagpa-plan kaming bumili ng food truck pero sabi ko parang ito muna yung concept natin, parang style camping then food truck, ganon. Then mahilig din kasi kaming umattend sa mga bazaars para magtinda. So parang perfect naman itong si Toyota Light Ace namin para dun sa business na yon. So ayan, may kasama siyang tali. So, nakikita nyo yung kinakabit ni kuya. Si dalawang kuya, may hawak silang tali. So, tinatali namin siya dun sa roof rack. Tapos, pwede din naman dun sa part ng kabila pa. So, ikaw nang bahalang mag-decide dyan. So, ayan, tinesting na ni kuya dun sa taas, tumambay. Ayan, umuulan-ulan pa yan. Habang tinitry natin, di ba? So, nakikita niyo yung sinusukat niya. Alam niyo ba na meron niyang velcro? Pati doon sa kabila, left and right velcro. Yun yung pinaka-gustong-gusto ko dyan. Papakita ko sa inyo mamaya. Sa kabilang video kung para saan yung velcro na yun. Na sinasabi ko na basta maganda yun. So, ayan. Check nyo kung okay sa inyo. Medyo lousy siya. Kaya nag-iipon pa yung tubig. Siyempre, testing lang. Kaya, akala ko nga rin nung pinapanood ko tong video nung pinakita ng husband ko. Sabi ko, bakit parang lousy? Syempre, hindi naman nila Phoenix yung pagkakakabit talaga. Tapos, yun na. Pinakita lang naman yung kabuuan. Nung niligpit na siya, yes, oo, medyo basa siya. Kasi nung pag-uwi naman ng husband ko, then the next day, inopen ko, basa. Basa siya. Mas maganda kung tuyuin muna. Pero wala namang problema kung Tsaka itim naman yung napili ko Actually, kaya din tumagal ako ng almost 1 month kasi meron silang ibang color. Kung ayaw nyo ng black, meron silang green or gray. Hindi ko matandaan green and beige pala, sorry. May beige sila. Maganda yung actually yung beige. Nagkataon lang talagang gusto ko yung black kasi yung concept nung namin, nung aming bazaar, tsaka nung concept nung aming mga pang-event is black. So, kailangan panindigan namin ang black. Okay? So, commercial muna guys. Baka gusto nyong mag-hire for your event. You can book us po. Kapag, kasali ka sa aming grupo ng Toyota Light Ace, magbibigay ako ng discounts and magbibigay ako ng mga extra free dun sa packages natin. Ha? So, contact lang kayo. Ito yung sample booth namin. Then, sa mga event kami like birthdays, debut, wedding, yan. Kapag nabanggit nyo lang at napanood nyo itong video, nako, sulit ang ibibigay ko sa inyong promo. Okay? Balik na tayo dito. Ayan, ganyan lang yung pagbalik niya.
Hindi siya hassle ibalik. So, roll mo lang. Then, maganda. Ayun, no, may lock. O, nakikita nyo, nilalock ni kuya yon para hindi siya maglundo-lundo. Ay, alam niyo ba yung maglundo-lundo? Maglaw-law-law-law. Mag-ano ba? Ayan, no, kailangan hapitan natin yung lock na yan. So, ilan ba yan lock na yan? 3. Nakuha namin nga to, sabi ko sa inyo, noong July. So, July, August, September, October. Ngayon, October to eh. So, i-upload ko to ngayon, October. Hindi ko na siya nasundan ng gamit kasi medyo naging busy lang. Nag-sale tayo sa Lazada. So, yung isang unit ko ng L3 na van naman, mayroon kung familiar kayo sa L3 na van. At kung napanood niyo yung isang part doon, na kinuha ko yung upuan ng van na yon. Yun yung nilagay ko dito. So, medyo busy lang. Kaya, delay din yung ating 2,000 years later. So, guys, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na tinry namin i-open sa parking area yung unit. Actually, si husband na naman yan. Wala ako dyan. Sinend na lang niya din itong video sa akin kasi parang nasa check-up kami niya nung daughter ko. So, watch nyo. Papakita din niya dyan yung Velcro na sinasabi ko. Ayun guys, ayun yung yung isang tela na sinasabi ko sa inyo, ano ba tawag sa tela nila. So, i-velcro mo siya doon. Tapos, yan. Tapos, kung nakikita nyo doon sa triangle niya, sa tip, yan. Lalagyan mo siya ng tali or ng pole kung paanong sistema yung gusto mo sa kanya. Kung anong design, kung anong purpose niya na gamit na gagawin mo. So, ewan ko, gandang-ganda ako dun eh. Yung trip na yon gustong-gusto ko. So, ayan. Lalapit ni husband para mas makita nyo. O, diba? Ang nice niya. O, yun. Nasilip niyo ba si Light Age? May upuan, diba? Panoorin nyo kasi ibang part. Ayan. Pinakita niya na meron dun lahat na butas para kung gusto mo nga siyang itali or lagyan ng pole. Yun, meron naman siyang lalagyan. So, ayan. So, diba? Ang nice niya. Pag mainit, o kaya, law-law mo lang. Kung ayaw mo na nakaganon. O, diba? Paulit-ulit lang. Kakabit niya doon. Babalik niya. Ano bang ginagawa nun? So, ayan. Ayan na ako. Kasama na ako. So, inalis ko naman. Kung ganun lang siya kasimple. Tapos, i-fold ko lang siya. Pagka-fold ko, kasya sa dun sa, sa pinakalagayan din ni, nung owning natin, isisiksik mo lang siya doon. So, ayan nga guys, inulit lang natin yung kaninang video para ma-experience naman namin ikabit nang wala sila ng kami lang. Kung feeling ba namin ay hassle ba o okay naman pagtanggal and then pagbalik. So, wait mo lang yung part naman na itutur kita ulit dito sa loob ng ating Toyota Light Ace Final Band para ma-recap ka. Kung una mo tong pinanood, pues nakakabit na yung mga item na diniscuss ko from part 1 to part 6. Kasi doon sa part 7 natin is mostly question and answer lang yon. Kung mga question regarding dun sa loob na ginawa natin, tsaka yung mga papers, yung mga contacts, yung mga, basta yung mga tanong dun sa mga, tsaka yung mga nagbabash dun sa, sa ating comment section ng mga video. Then, kung napanood nyo naman yung kay Sir Atoy, wala naman akong masabi sa gawa ni Sir Atoy. Napakaganda naman talaga. Diyos ko po, ang galing niya talaga. Idol ko yun eh. 'Di ba? Hindi naman ako magkakaroon din ng idea or mag-aaral or kami ng husband ko kung hindi naman kami humuhugot din kay Sir Atoy. So, eto na. Tapos na, naikabit na natin ang ating
owning. So, hindi naman siya hassle. So, eto, recap. So, dalawang upuan galing sa aming L300 XV. Kung wala kang idea kung ano yung XV, panoorin mo dun sa kabilang part kung paano tinanggal at paano kinabit. Magkano ang pakabit nandoon. Nandun yung price niya kung magkano yung pakabit ko doon, tsaka yung pagkabit namin sa gitna. Tapos nga pala, kung napansin nyo ha, iba na yung gulong ng ating Toyota Life 8 final band. Ayun, nabili ko sa kagrupo natin dito. Hi sir, shoutout sa'yo! So guys, ito mabilisan na lang, isiniksi ko lang sa video natin. So ito na, pinalitan namin yung harap namin na upuan. So tinanggal nila yung ano natin, yung lumang upuan ng Toyota Lightis panel band. Tapos, ayan, ganyan yung pagkamada niya. Medyo hassle. Hindi naman hassle. Paano ba? Medyo masalimuot yung pagkabit kasi kailangan alam niyo kung pag tinanggal mo yung sa pinakataas so para ang hirap palitan ng bagong ano ba tawag doon? Hindi ko alam tawag doon ng bagong plate. Pero dahil magaling naman si kuya, ayun, nakabit naman niya at hindi naman siya pangit tingnan nung naikabit na. So, ayan, may welding siya na hindi ko na naman alam kung anong pinagawa at anong ginagawa. Basta sabi ko sa husband ko ay, hanapan mo na magkakabit. So, hindi na naman ako kasama dyan. Pag meron na naman tayong nakitang flaws, babalik na naman siya para ipaayos. So, ayan na. Ayan, kakabit na ni Kuya ang ating upuan na hindi ko na naman alam kung ano yung mga pinagkakalkal nila yung dalawa ng husband ko. Wala naman akong alam doon sa sasakyan. Ayun, alam kung napagod ba siya. Napapagod kaya siya o naiinis siya sa husband ko na ang daming sinasabi habang pinakakabit yung upuan. So, ayun, napansinin niyo yung sa likod. Din man. Oh, pak! Ganyan din naman yung sa una, 'di ba? Pero hindi ganyan na ganyan. Meron akong reason kung bakit pa ganyan 'yun. Kung bakit 'yan. Ayan. Sa bababa ulit. Ayun, nasagad natin ng lapag. Oh, dun sa dati nating Light Ace na upuan, syempre, hindi. Nandun yun sa unang video, kita naman. So, paghihiga si driver, dun. So, sagad yan. So, wala yung kakanto dyan. Tapos, ayun, ang paa. Oh, hassle ba? Tatanungin nyo, ba't bumili pa ng upuan na yun? Di ba bibili ng walang purpose, diba? Tapos, yun, ihiga mo pa yung na yun. Upuan din ng PV. So, aangat si driver kasi matutulog siya. Excuse. So, ayun na. Straight na na yung paa niya. Hindi na nakalagay doon. May nabibili ring lalagay dito, inflatable, pero parang wala naman sense. So, komportable. So, ang binili mo dyan, yung pagiging komportable ng higa. Ganon din sa akin. Ito, sa katabi ni driver seat, ganon din yung function na mangyayari. So, ayun yung, wait lang yung anak ko. Komportable din yung higa. So, ayan. Yan yung dahilan kung ba't namin pinalitan. Sige, side ka pa. Huh? Side, yan. Diba? Napaka-komportable ng higa. Nag-iintay ka kasi ang aga namin dumating dito. Tapos, ito yung sa aircon ulit. Ay, nagmo-moist na naman. Wala pang update Oh, yan na. Nice, diba?
Saan namin binili to? Doon sa grupo ng Light Ace. Ng APB? Ay, ng APB pala. Sa Ligayda. Tapos, gamit tour. Andyan yung link. Dahil sa main function bakit ito yung binili namin. Kasi, yung upuan dito sa harap ng stock ng Light Ace, hindi siya nahihiga ng full. Hindi nga. At walang headrest yon. Yung headrest nun nakafix din sa buong body. Ito kasi natatanggal. Ngayon napanood namin doon sa isang YouTube channel. Ano tawag dito? YouTube ng Credit sa'yo. sa APB yung gamit nila sa APB sasakyan. yung gamit nila sa sasakyan. Napanood namin yung idea. So, tinaray namin ipasok dito. Yun nga, ang maganda dito kasi yung harap kasi natin, 'di ba, ginagamit ng driver at passenger 'yon. Ngayon, since maliit lang ang van, para ilagay mo yung gamit mo lahat dito sa buong dito, tapos ito ang gagamitin mong kama mo. Ang idea namin, pagka syempre matutulog na or magpapahinga na sa camping or sa travel, hindi naman nagda-drive na, 'di ba? So, why not gamitin yung space ng driving cockpit para gawin mong higaan, at the same time yung mga gamit sa likod hindi nagagalaw. Right? Bakit daw APB pa yung hindi APB na lang binili mo? Ba't pa yan? Tapos ilalagay mo rin yan pareho. Ayun, regarding dun sa ganun, may mga preference tayo. Siguro mas prefer namin ang hindi naman sa sa Toyota, at nagustuhan kasi primary namin dito yung pinturin. Dream namin magkaroon ng high ace. Hindi pa magkaroon ng high ace. Mas maganda yung tingin ko nakuha namin kasi ito, dalawang sliding door kabilaan. Gusto ka nakakita ng yung high ace, kailangan makuha mo muna yung top of the line bago mo makuha yung dalawahan na sliding door. Ito, dalawa na. Tapos Toyota pa. And mas matipid ang engine kasi 1.5 siya. Regarding naman sa technical side, 1.5 yung makina niya compare sa Suzuki APB na 1.6. Research nyo lang kung bakit, pero kahit sino siguro natin, basta 1.5 pababa, goods yung makina nun regarding sa kaperahan. Okay? Yun lang. Yan. So, tetestingin naman natin yung tabi ng driver seat kung anong itsura kapag ibababa. Yun yung goal. Ano ba? Yan. Tingnan niya. Tanggalin muna natin. Tanggalin niyo yung headrest. Tapos ikan mo. Sige, nakalata doon. Sige pa. Yan. Mali. Sige pa. Kasi yung naman sa front? Yan, front yun. Yung sa Light Ace natin dati, front ba yan? Yun dito hindi. Pero yung dito na po front. Okay. Tapos, makahigang pa. Meron pa pala. Yan. So, ayan. Nakahiga na, diba? So, yan. Medyo masikip na dito sa front. Kasi pinorward natin to. So, pag hihiga ka na, wala na. Di mo na makita yung sandalan, diba? Aangat ka lang. Yan. Wala ka ulan. Ay. Ayan. So, wala na ditong problema sa likod. Sakto yan. Tapos, ayun yung wait lang. Ayan. 5'7" yung height ko, ha. Diretso lang. Gamit kayo lagi. Ito, makababa. So, higa ka lang ganyan. Sabihin na naman, ba't di daw DAPB? Binili nyo. Ibilin mo. Platter mo na yun. Kunin mo na. Kumuha ka Suzuki APB ngayon na. Hindi makatulog yun eh. Pinanonood naman niya. Siguro may APB siya. Yan. Yan yung reason nung upuan na. Ng APB. Napaka-functional talaga yung Suzuki APB na upuan. Ang ganda talaga. Ang ganda ng idea. Hindi nakahiga ka nito. So, shoutout sa Toyota. Sana makuha niya rin idea ng upuan ng Suzuki APB. Ayan. Ito yung resulta.
headdress to nung dalawa sa harap. Ito yung headdress nung dalawa doon. Wait lang, sapin na. So, ito na yung upuan na kinabit namin sa aming Toyota Light Ace panel van galing sa APPV na sasakyan. Oh, ito yung headrest natin dalawa. Tapos ito headrest ng dalawa doon. So, tingnan mo lang yan. Tapos dyan ka na matutulog. Tapos lalatag mo na lang tong iyong roof rack kapag dito ka naman tatambay. Kasi nasa parking area lang naman kami ng competition dito sa Rizal Memorial. Guys, na panood nyo yung video dun sa upuan natin. Yun yung reason kung bakit. So, dito sa ating part 8, yun yung pinaka topic natin. So, kung dapat napanood mo na yung buong video natin na iba, para, kasi magtatanong na naman kayo kung saan to ginawa, saan to ginanto, ganito, magkano po ito, magkano yan. Actually, may mga presyo kasi ako doon na nailagay na, pero hindi ko pa siya natutuos ng buo. Promise, sa part 9 natin, ilalagay na natin kung magkano lahat yung nagastos ko, kung magkano yung mga ultimo pakabit natin, ultimo yung mga pero meron akong nilagay dun na mga price natin. So, yun yung reason ng mga kinabit namin na medyo patapos na, pero may mga isi-share pa ako. Actually, doon sa part 9 pa, idadagdag ko kung pwede ba si Light Ace panel van sa Lazada. Pataka ka kung pwede, no? Actually, sige, bigyan ko na kayo ng pahapyaw. Nakapag-apply kami, ako pala, sa under my account na sa Lazada, pero hindi ako sa main, unlike nung isang unit ko na hindi man naka-name sa akin yon. I think kay husband, syempre. Main ako, I mean, hindi kami sa agency. 2016 pa ata kami doon. So, medyo pioneer na. Siya yung naka-apply doon sa isang unit namin. So, ako naman sa agency na medyo may requirements pa rin naman. Medyo mahigpit. So, andun yung video ng required nila na sasakyan. Pati yung sukat. Actually, doon ko lang nalaman na ganun yung sukat na kailangan nila. At itong si panel van, di ba, may binigay sila ng measurement. Yung measurement na binigay niya, Diyos ko po, kasi isi-send mo yung video ng video ng anong tawag dito? Metro. So, minetro namin. Sakto-sakto. Yung point something na pag hindi ka pumasa doon sa point na yon is ganito, ganyan daw. Hindi ka pasado. Nung sinukat namin, sakto. So, medyo natagalan pa. Yung pala, nung pinasa daw yung video, hindi daw siya pasok kasi sinukat daw namin from driver seat. Pero hindi, from likod ng driver seat na kung saan pwede lagyan ng mga parcel. Kasi kapag van ka, syempre, ang mga parcel na ilalagay sa'yo is bulky. Hindi talaga maglalagay ng mga pouch na parcel sa'yo. So, ayun, pasok naman for first mile. So, when you say first mile, kay Lazada is siya yung nag-pick up ng item kay seller. So, pick up ka ng item dito kay seller dito, seller 1, seller 2, seller 3, then dadalhin mo siya sa main na warehouse kung saan ka nakalocate or saan ka binigay na location. Sample, kami sa diba taga Laguna ako. So, pag may vacant dun sa lugar mo, swerte mo. So, meron tayo sa Cabuyao, sa Canlubang, sa Santa Rosa, pero mostly sa San Pedro yung pinaka bagsakan kapag sa first mile. That's the first mile, ha. Ngayon, nag-wait kami ng mga 3 weeks na dapat mag-i-start na kami. Walang tumatawag. Nagpasa na kami ng mga requirements. Actually, dinidiscuss ko na sa inyo pa yung kay Lazada, no. Yung wala requirements. Wala requirements. Nakapagpasa na kami ng requirements. Tapos, napasa na namin yung anong tawag dito? Basta yung mga kailangan nila. So, waiting na lang kami ng deployment. So, sa rate naman, ang binibigay ni agency is depende sa first mile or last mile. Si last mile naman natin is yun na yung delivery. Siya na yung nag-out for delivery. Yung isa kong van is
last mile. So, sa ngayon, ang gusto namin is, ang in-apply ko is first mile. So, sad lang kasi, yun nga, nung nag-PM sila, first mile daw is hindi naging available ngayong October. So, hopefully, next year pa daw. So, sayang no, pang monthly din yun. Pang monthly nito kasi nagmang-monthly pa naman kami dito kay Light Ace. Alam niyo naman natin na ilang month pa na ba si Light Ace natin. Kung nasubaybayan mo dun sa part 1 ko, 3 months old pa lang siya dun, diba? So, yun, waiting kami. And, ang maganda is, pasok si, Light Ace panel ban kay Lazada through agency nga lang. Kasi, na-approve naman kami eh. Nag-seminar na rin kami. Yung pag nag-seminar ka dun sa agency na yon, merong orientation, may exam. So, kailangan mapasa mo yung exam. Tapos, yung rate pala namin is 2,700 daw ang last mile. Tapos, depende kung ilang trip. Per trip yon. Then, yung per trip na yon is per oras. I mean, kunyari, yung first trip mo is sa 9 hours. Pag natapos mo yon at kaya mo pa mag-second trip, so, another bayad pa rin yan. Pero, guys, hindi yun, pwede yung, yung biyahe ka, ganun, na hindi ko natapos, malayo, ganyan, ganun. Hindi mako-consider yan kasi meron din doon grading system. So, pag nakikita rin naman na hindi mo ginagalingan or hindi ka nagpapakita ng performance na maganda, syempre, yung warehouse mo, i-report ka dun kay agency mo na ganito yung nangyayari, nagiging, ka lang dun sa warehouse, nasisira lang yung kanilang, yung delivery status dahil sa pinagagawa mo, hindi mo naman sineseryoso yung delivery mo kay Lazada. So, hindi tayo naglalaro dito, di ba? Gusto mong tumagal dun kay agency at para bigyan ka pa ng biyahe, syempre, ayusin mo naman yung delivery mo na hindi pwede yung reklamo ka ng reklamo ng wala namang kadahilanan na maganda, di ba? Pero, yun nga, ang update is, hindi pa rin kami nag-i-start kay Lazada kasi nine-negotiate ko pa kung okay ba ako sa last mile since meron din kasi akong inaasikasong business home base business namin, kaya yun. So, nakaka-follow ba tayo sa ating mga video? Huwag niyong kalimutan mag-subscribe and follow sa ating YouTube channel kasi kapag once naman na approve tayo agad kay Lazada is share ko sa inyo saka ibang business tips using our Light Ace panel ban, kung ano pa yung mga pwede natin maging business na medyo isa side trip lang natin dito sa kanya habang ginagamit natin siya sa ating mga camping and then sa ating mga hobbies, then sa ating mga daily use. Basta marami kasi siyang gamit eh, kaya nga siya yung napili namin tas kinostomize namin kasi marami siyang gamit na naitutulong. Yun lang.